Praise be Jesus and Mary. Today, the scripture passage is fulfilled in your hearing. Brothers and sisters, there's a beautiful reflection in the Sambuhay which I would like really to share with you today as an introduction. It says here that we live in a world of information overload. Totoo nga naman. Wherever we are in the social media, we are bombarded by many messages, many news. And we become, as the reflection here said, so-called scanning generation. Scanning generation. Ano yun? Scanning generation, ibig sabihin, we just look at the message and we don't care about it. Just look and scroll, particularly sa Facebook and sa mga social media. We scan the message and after that, we do not bother anymore to care for what it is. And sabi nga dito, we forgot to study, to focus, and to know the motivation of such and such messages. And in this information overload, nadagdagan pa, siguro maraming makakarelate dito. We become to know, in the social media, and we have created, especially as Filipino, itong tinatawag na mga marites. Ayun. Sino tong sila marites? Sabi nga, ito yung mare, ano yung latest? So, hindi lang social media, but we still have this so-called chismoso and chismosa, which we term marites. And marites is not alone. Nandito nga rin si Marisol, si Mari na taga-Sulsol, si Marieta. Sino si Marieta? Mare, ito pa. Si Maricon. Sino si Maricon? Si Mare, confirm na. Mare, confirm na yan si Maricon. Sino pa? Si Marisa, di si Sister Marisa. Si Marisa. Mare, isa pa. Sabihin, isa pang chismis. And then, meron pa siyang kasama si Marife. Kilala niyo si Marife? Mare, peram ng pera. Peram ng pera. Then, si Marina. Mare, ano na? At si Mariposa. Kilala niyo si Mariposa. Mga kapatid din ni Maripe. Ano sabihin ni Mariposa? Si Mariposa naman sa social media, Mare, i-post mo na. Yun. Kaya Mariposa. Kita niyo? Ang dami. From Marites to his relatives. Marina, Maripe, Mariposa, Maricon, Marisa. We are bombarded by different news. And sad to say, fake news. Fake news. Thanks be to God. Our Holy Father, Pope Francis, in his motu proprio, Aperuit Illis, which was in year 2019, 3 years ago, with the celebration of the centenary, if I'm not mistaken, of Saint Jerome, Pope Francis established the third Sunday of the ordinary time as the Sunday of the Word of God. So, may kalaban na si Marites. Ano yung kalaban ni Marites? Walang iba kundi ang Word of God. The Word of God.
And hindi ba kayo nagtataka? No? Or have you ever asked yourself, why is it called the Word of God? Sunday of the Word of God, and not just saying Sunday of the Bible or Bible Sunday. Have you ever reflect on what we are celebrating today? Bakit naimbis na sabing Word of God, hindi na lang ginawang Sunday of the Bible, di ba? Or Sunday of Scripture. Why is it that the Pope said we celebrate the Sunday of the Word of God? No? Oh, of course. Understand me well. I do not mean that we should put aside the Scripture. No, absolutely not. But why is it, no, that the Holy Father used the term Word of God instead of Scriptures or Bible or I don't know, Good News? No? Have you ever reflect on that? Bakit Sunday of the Word of God? Because the Word of God, as Pope Benedict XVI said, our religion is not a religion of books, but a religion is a religion of a person. And who is that person? The Word made flesh. Et verbum caro factum est. Christ. Kita nyo? See how beautiful our Catholic faith is. The Church is telling us that the Word of God is not only written, in papers and in these books. No? The Word of God was made flesh and dwelt among us. And it's not other than our Lord Jesus Christ, who is present in the Mass and in the Sacrament. And the Word of God is present whenever good words come, not only in the mouth of the priest, but in your mouth also. No? Kapag ang inyong tinataram, sabi nga sa Bicol, kapag ang inyong tinataram ay nakakabuti sa iyong kapwa at nakaka-encourage sa kanila na gumawa ng tama, even that you can turn it as a word of God. Di po ba? And it is the beauty of the Catholic faith, not limiting the Word of God only in the Scriptures, but in all the good words and inspired words that the Church and the people of God, all of us, is saying. No? Di ba? Kaya nga, no? Napakaganda ng ating pananampalataya. No? Kasi hindi restricted yung ating pananaw ng Word of God dun lang sa Bible. No? It is also, no? It embraces all words that can be used for the good of others. Diba? Yung isang nanay, for example, isang nanay na nagsasabi sa kanyang anak, no, na nasugatan, "Anak, huwag kang mag-alala, mahal kita, halika, no? Linisin natin sugat mo." Is that not the Word of God also? No? Isang tao, no? For example, may isa kang kaibigan o kakilala na down na siya. Gusto na niyang kitilin yung kanyang buhay. No? At dahil
sa payo mo, Brad. No? Alalahanin mo, Brad. No? Maganda pa rin ang buhay sa dami ng ating problema. Huwag kang mag-alala. Nandiyan pa rin ang Diyos sa iyo. At dahil dun sa salita na yun na iyong binitawan, nakatulong sa iyong kapwa at hindi na niya ginawa yung masamang balak niya. Is it not a word of God? Can be. So we Catholic, we do not limit the word of God. Although of course, we love the word of God. We love the scripture. No? Especially, di po ba, pag may misa, no? Solemn Mass, anong ginagawa sa Solemn Mass? Di ba? Pinaparada pa yung gospel. Di ba? And kung nakita nyo din kanina, although hindi ko maalala, no? Pagkatapos ng gospel, anong ginagawa ng pare? Hinahalikan yung itong lectionary. Because it is the Word of God. O kung nakikinig kayo kanina, first reading, sa second reading, ano sinasabi? The Word of the Lord. Di ba? The Word of God. Di po ba? So see, the church did not put aside, as our Protestant brothers and sisters is telling, that we heed the gospel, we heed the word. No. What the church did is to preserve the value of the Word of God. And what is much more better, especially with the Second Vatican Council, no? The so-called dogmatic constitution, Dei Verbum, no? Dei Verbum, no? Which is, according to Scott Hahn, one of the great Bible scholar of our day, sabi niya, no? Dei Verbum is the document of Second Vatican Council which exalt, no? Both the Word of God and the tradition, sacred tradition of the Church. Diba? And it means, no? It means that the Word of God cannot be confined only in Scriptures. You and me, no? When we are united with the Church and we are filled with the Holy Spirit, no? Kaya nga, alam nyo, if you read very well, our readings today, they are all connected to each other. For example, the first reading regarding Nehemiah, if I'm not mistaken, no? Regarding the people of God, what did they do? What did they do to renew the covenant? They put on the scripture. No? They read the book. And Saint Paul, what does Saint Paul said regarding the Spirit of us as one body of Christ? No? So see, there's no such thing as contradiction between our lives and the Bible. No? Yun ang problema sa atin, mga tugang. Nagiging marites tayo, marisa, mariposa, no? Because we try to cut, no? O para bang pinaghihiwalay natin yung magkasama. No? Inihiwalay natin yung Word of God sa ating buhay pang araw-araw. No? And we put only the Word of God only in our mind. Sabi nga sa Bicol, sa tong payo, no? But we forgot to put the Word of God in our hearts, sa ating puso. No? Di po ba? Naalala niyo yung kwento ng tatlong nagpapayabangan na bata. No? Siguro narinig niyo na yun, pero maganda rin siguro i-repeat. No? Sabi nung tatlong bata, no? Alam mo, yung nanay ko, no? Napakagaling nun sa Biblia. Oh, talaga? Oo. Bakit naman nasabi mo magaling yung nanay mo? Yung nanay ko, sabi niya, memorize niya ang Biblia mula Genesis hanggang Revelation. So sabi nung bata, wow, talaga? Wala yan sa nanay ko. Sabi ng pangalawang bata, sabi niya, sige nga, ano yung nanay mo? Yung nanay ko, alam niya yung alam niya yung Bible, no? From Genesis to Revelation sa
Latin, sa English, sa Tagalog, sa Bicol, no? Alam niya. No? Sabi, talaga. Sabi nung pangatlong bata, ay nako, sabi nung pangatlong bata, yung mga nanay nyo, siguro dapat mag-aral pa. Bakit naman? Bakit? Ano ba yung nanay mo? Yung nanay nga niya, alam yung Bible from Genesis to Revelation. Yung nanay niya, alam yung yung Bible from Genesis to Revelation sa Latin, sa English, sa Bisaya, sa Bicol, sa Tagalog. Ano naman ang kaiba ng nanay mo? No? Sabi naman ng bata, no? Yung nanay ko, siya mismo ang Biblia. Diba? Sabi ng bata, yung nanay ko, siya mismo ang Biblia. Ibig sabihin, no, yung nanay niya, hindi man nakapagtapos, no, hindi man nagkaroon ng diploma, ng theology, hindi man naging PhD, STD, ano pa yan. Pero yung nanay niya, no, na isa sa buhay kung ano yung nasa Biblia. Yung mga salita na lumalabas sa kanyang nanay ay galing sa salita ng Diyos. At salita na nakakatulong imbis na nakakasira sa kanyang kapwa. Alam nyo, sa totoo lang, kung wala ng pandemic, no, mas maganda nga sa linggong ito, no, na dalhin natin yung ating mga Biblia sa simbahan. Ipabless natin yung ating mga Bible, no? I-procession natin yung ating mga Biblia, no? Kung wala lang pandemic, kaso, no, restricted tayo, no? Pero alam nyo, sana magawa natin ito, hindi man ngayon, pero sa mga darating na panahon, no? Isipin natin na ang salita ng Diyos, no, ay maaaring hindi lang na nakasulat, kundi nakikita rin sa ating buhay, sa ating pananalita sa araw-aldaw, sabi nga sa Bicol, sa araw-aldaw, sa araw-araw. At maging, di ba, katulad ni Lord, sabi ni Lord dito, today, the scripture passage is fulfilled in your hearing. Sana, sa lahat ng mga nakakapakinig sa atin, no, mapakinggan nila yung salita ng Diyos sa atin. No? Lalong-lalo na, this is a challenge for me and for all those in authority, for all parents, sa mga magulang din. No? Alam nyo ba, mga magulang, na anumang sabihin ninyo, na marinig ng inyong aki, ng inyong anak, kakalakihan nila yan. Kaya nga, one time, sabi sa akin, may nagtanong, alam mo, Father, bakit yung anak ko panay ang muda ng muda? Sabi ko, sa isip-isip ko, sister, sa inyo bang harong, sa inyo bang bahay, anong napapakinggan ng anak nyo mula umaga hanggang gabi? Kung kayo, parati lang muda rin ng muda, ang nanay at tatay, no? At yung mga kaibigan mo rin, ganoon. Yung mga kapitbahay mo, ganoon din. Sa tingin mo ba, yung aki, yung bata na lalaki, hindi ma-absorb kung ano yung na kanyang napapakinggan? O ba? Kaya nga, no? Sikapin natin. No? Mabuti nga dito, no? Hindi naman sa pagmamayabang, no? Buti tayo, meron tayong Radyo Caritas Marie, no? 98.3 FM, The Mother's Touch, no? Mula umaga hanggang gabi, no? At least nakakapakinig tayo ng salita ng Diyos, no? Yung iba, no? Yun nga imbis na makinig, no? Iba pa rin ang pinapakinggan. No? Puro ano pa rin, no? Puro mga hindi na nagsawa sa balita sa umaga hanggang sa gabi, hanggang sa matulog, hanggang sa kaya tuloy, no? Kita mo,
No? Sabi nga, nakasimangot ka na lang palagi. Parang ikaw na ang nagmamay-ari ng lahat ng sama ng loob. No? Kasi, ang pinapakinggan natin, no, ay hindi salita ng Diyos. Kaya tuloy, yung lumalabas sa bibig natin ay hindi rin salita ng Diyos. No? Kung ano napapakinggan natin, yun din ang lalabas sa atin, sa ating mga bibig. No? Kaya nga, kita nyo, bakit nagkaroon ng maraming mariposa, marites? Kasi, ito yung mga tao na mula umaga hanggang gabi, walang iba kundi makinig ng chismis. No? Siyempre, kung yun ang papakinggan mo, ano nilalabas sa bibig mo? Yun din, chismis. No? Kaya nga, mga brothers and sisters, let us believe, no? Let us read the Bible, let us listen to the Word of God. Para nang sa ganon, yun din na mapakinggan ng ating mga anak, yun din na mapakinggan ng ating kapwa, at makatulong tayo sa ating kapwa. Let us be also a living Word of God for others. Praise be Jesus and Mary. Ave Maria. If you like this video, subscribe and share. Ave Maria.